nito lang pong buwan na agasan po din ako eh. Nakadalawang salin po siya ng dugo nun ay nung unang salin po niya, nilabas po niya yung dugo sa bibig. Di pang ilan na sanang buntis yan kung positive ka ngayon? Pangatlo po. Tas ilang taon ka pa lang? 17 po. Hindi mo alam kung kailan ka mawawala. Tapos, ganun pa yung anak mo, baka kutsain lang. Bulihin lang pagkaan. Once again, mga mahal kong viewers, welcome back to my YouTube channel, Commander ni Marcos, at sa ating Facebook page na Alma Vlog. Thank you so much sa mga nag-follow, nag-subscribe sa ating YouTube channel, at patuloy na nanonood sa ating mga vlog, lalo kay Buboy. Ayan, sa lahat ng mga vlog natin ay sinusuportahan nyo po. Maraming salamat po. Nandito po tayo sa isang beneficiary ko. Ayan, minsan pa lang po na i-vlog. Isang nanay na yan, deserving din matulungan, at may anak din po siyang PWD. Pero ngayon wala po siyang wala po yung anak niya, di ko alam kung nasaan. Kumustahin natin sila. Hello Jasmine. Hello po. Kumusta? Ito po, medyo okay naman po. Medyo okay? Oo. Sinong kasama mo dito? Ito pong kapatid ko lang. Yung kapatid mo? Bahay nila mama mo ito, ano? Opo. Oo. Okay. Asan yung baby mo ngayon? Nandun po ngayon kay Lola. Magpapacheck up po kasi ako ngayon kung titingnan namin Kung ano? Kung may laman po. Ay, ganon? Di ibig sabihin, anong buntis ka, ganon? Ay, grabe. Anuhan po kasi ako, ngayon po, kailangan namin magpaano din. At nito lang pong buwan na agasan po din ako eh. Nitong buwan na ito, naagasan ka tapos hindi ka na dinatnan. Ano po, dinatnan po ako na ospital nga po ako sa provincial. Dinala po muna ako sa Medicare. Oo. Tapos anong nangyari? Anong buwan yun? Ano po yata yung mga January. Mga January? January ka na agasan. Opo. Tapos hindi ka na uminom ng kahit anong pills, pa-inject. Hindi po kasi po magpapaano po sana ako magpapalagay ng implant po. Ay, ano man po. Nung po, inintay ko po munang magkameron ako ay ng 2 beses. Oo. Tapos hindi ka na nagkameron? Nagkameron po ako ng 1 beses, tapos po nung pangalawa na hindi na po. Baka lang naman, baka late. Hindi po. Ano po ako ay regular po ako. Hindi po ako Hindi nagpapatlang-patlang yung buwan na mo, pagregla. Sige, magpa-check up ka, tingnan mo kung Grabe naman. Ang late pa ng anak mo, di ba? Ilang taon pa lang yun? Magdadalawa po. Oo, magdadalawa. Kung maalala niyo po yung na-vlog natin dati na anong pangalan ng anak mo? Ezekiel po. Si Ezekiel. Magto 2 years old pero hindi pa nakakalakad, di ba? Namimilipit din yung mga kamay. Minsan hindi pa nalapatan ng therapy. Kaya sabi ko, balikan ko kayo, kukumustahin ko kayong mag-ina. Naandun pala inalagaan ng lola niya. Bakit naandun ka sa kabilang kaninong may bahay nun? Ay, kalalola po yun. Doon po kami natulog. Ah, doon ka natutulog? Oo. Ito naman yung yung kalagayan nyo. Yung mister mo nag-uwi na? Opo. Nandyan nga po siya ngayon sa Alam niyang na-vlog na kayo? Opo, alam niya. Anong sinabi niya? Ano naman daw po, ay sa point para maano din ang anak namin. Para matulungan din. Oo. Yun yung pinaka main reason kaya nagpa-vlog kayo, matulungan yung anak niyo. Kasi kalugaran ito, mga mahal kong viewers, ni Harleen at ni Joy Joy. Dito din po sila, dyan sa part na yan, dyan yung bahay na yan. Dito po nakatira sila Harleen at Joy Joy. At naandyan din po sila Marcos ngayon, kaya nakisabay na ako. Sabi ko,
dalawin ko sila, Jasmine. Yan. Kumusta naman yung mo, nabilhan mo nun ng gatas? Opo. Nakatulong naman po, ang laking tulong po. Nakabili po kami ng diaper, gatas. Oo. Yun, maganda. At may, sa ngayon yung gawin mo ngayong araw, yun yung magpa-check up ka. Titingnan kung buntis ka. Di pang ilan na sanang buntis yan kung positive ka ngayon. Pangatlo po. Tas ilan taon ka pa lang? 17 po. Grabe, dapat nung sana, nung start na, yung, syempre, yung paglalabing-labing yung mister mo, naisipan mo yun na uminom man lang ng pills. Hindi mo yun naisipan? Hindi po nga po at din po ay, ang hirap din po ng wala din po kaming budget para sa kanya. Sa ganun? Wala kayong pambili ng pwede mong pang Minsan po kasi nag-try po akong mag-pills. Na-late din po ng bill. Pag nalilate ng bill kasi kinakapos kami sa Oo. Ang hirap din. Wala ba kayong center dito na pwedeng magbigay ng mga ganun, yung mga libre baga? Meron pong center pero wala naman pong wala po silang ngayon. Wala pong Mga stock? Na-expired po kasi yung Grabe ang dulo na kasi dito sa inyo. Pinakadulo na itong barangay nyo. Kaya mahirap din talagang dito. Tsaka walang bilihan, walang mga pharmacy. At pinakabaryo na ito. Oo. Kumusta si Ezekiel? Ganun pa rin po. Medyo inuubo po ngayon tapos sinisip po. Oo, sakto pa check upan mo na din sa health center nyo para mabigyan siya ng gamot. May mga gamot naman dun na pwedeng panglunas sa niya, karamdaman. Vitamins ba, nakabili ka nun? Po, nagtira po ako para po makabili kami ng vitamins. Oo, ang ganda yun para lumusog-lusog siya kahit ganun yung niya. Yun, inaalala ko din yung anak mo, Jasmine, kasi yun nga, maganda, mas bata pa, mas may pag-asang malapatan ng therapy, may magbabago sa kanya. Kasi yung dati kong vlog si Justin ang pangalan nun, nalapatan siya ng hanggang 5 session. May nagbago, na igagalaw niya yung mga kamay niya, na ihahawak niya na ng mga bagay-bagay. Kaya sabi ko, yung 2 taon na anak mo, mas malaki yung tsansa kasi mas baby siya, di ba? Yun nga yung mo ni baby mo ngayon. Pupunta kayo sa center para mapacheck upan ka kasi naghihinala kang buntis ka pala. Oo. Paano yan kung buntis ka na naman, Jasmine? Po, siguro po, kung buntis man ako kung buntis nga po ako tutuloy ko po kasi blessings po. Tsaka oo. Syempre blessing yun, mga baby yun. Kaso nga lang, yung hirap baga ng buhay natin, di ba? Parang madadama yung baby sa kahirapan ng buhay, yung kalagayan, di ba? Hindi naman masama magkaroon ng ng baby, kaso nga lang itaon natin yung panahon na medyo okay yung kaso nga lang naandyan na, wala tayong magagawa, di ba? Sabi mo nga dati naagasan ka na. Anong dahilan bakit naagasan ka, Jasmine? Po, siguro po sa pag-iisip po, sa stress po. Tapos yung anak ko palagi kong iniisip kung anong gagawin ko kung sakaling magkaganon yung anak ko. Ganyan. Kasi po nung pinanganak ko yun, 7 months po ilang kilo lang po yun. 1.4 yata po yun. Pounds? Grabing liit, Pero nga po yung una ko pong vitamin sa anak ko. Meron po siya nung nilagay na po siya sa incubator, mayroon na po siyang tubo sa ganito sa gilid ng Kaya po, awang-awa po ako dun sa anak ko pag
nakikita ko po. Natubuhan na pala siya, ano? Tsaka po, lagi po siyang pag sa ospital, lagi po siyang, parang, inaanuhan na parang mawawala na po siya. Kasi po, nakadalawang salin po siya ng dugo nun ay nung unang salin po niya, nilabas po niya yung dugo sa bibig. Hindi kinaya ng katawan niya. Kaya po natakot kami. In-advisean na ba kayo ng doktor? Ano yung advice ng doktor sa inyo, Jasmine? Po, wala naman pong sinabi, makikita daw namin yung mga pagbabago. Wala naman pong ibang sinabi na, nung po siya, 7 months, ganyan. Hindi naman po namin na, ganun pala yung anak namin. Oo. Nagkakaganon pala. Oo, hindi nyo akalain na maging, parang, may siya, cerebral palsy ba yun, yung tawag dun? Parang kila Harlin at Joy Joy? Oo. Sa mga pala, nakakilala kay Harlin at Joy Joy, yung asawa ni ate nila ay parang kamag-anakan nyo din, tiyuhin nyo yon? Tiyuhin ko po yung asawa ni Tita Alpha. Ayun. Tiyuhin din pala nila yun. Kaya sabi ko, natatakot ka pala nung nakita mo yung baka magkaganon yung anak mo. Parang nakikita ko po yung anak ko pag lumaki na hindi namin naagapan na ipa-therapy. Oo. Ang hirap bilang ina, yung kalagayan. Tapos, nadagdagan pa, Jasmine. Tsaka bata pa kasi ito, hindi mga mahal kong viewers. Wag natin, sana iwasan natin. Siyempre, i-judge si Jasmine kasi mga bata pa po sila. Bata pa yung asawa mo din. Di ba, ilang taon yung asawa mo? 20 po. 20 years old. Lalo na kay Jasmine, 17 years old. Nag-asawa siya ilang taon ka? 15 po. 15, ayan. 15 siya nagkaroon ng kinakasama at hindi natin pwedeng i-judge yun kasi hindi natin alam kung anong dahilan ni Jasmine. Yun nga, yung sabi niya, masyadong mahigpit yung magulang. Iba na kasi yung mga kabataan ngayon. Pag inigpitan mo, parang minamasama, hindi nila alam yun na pagmamahal yun ng magulang. Alam mo ba yun, Jasmine? Naintindihan mo na ngayon kasi magulang ka na ngayon ay anong natin sa anak mo, maganda yun mapa-check up. Okay. Ano ba yung main reason bakit ka nagpa-vlog sa akin, Jasmine? Para po matulungan yung anak ko. Yung anak ko lang po talaga. Kahit po, basta makita ko po yung anak ko na may nagbabago po sa kanya, nagiging normal po siya. Oo. Nung unang araw ba na nakita mong hindi pala normal yung anak mo, ano yung naramdaman mo? Masakit po. Siyempre masakit bilang magulang na makita yung anak na nahihirapan, na nagkakagano. Nakakatakot po kasi baka mawala ka na lang. Hindi mo alam kung kailan ka mawawala. Tapos, ganun pa yung anak mo. Baka kutsain lang. Bulihin yung Yun yung nakakatakot mo. Hindi mo din naman po alam kung kailan ka mawawala. Yun yung Mas maganda po na habang nandito ka pa, maano mo yung anak mo, mahasikas. Ayan, napaiyak si Ate Jasmine dahil sa karamdaman ng anak niya. At yan yung mo talaga, yung gustong-gusto mong mangyari sa kanya, Yung sinabi mo pa na kahit wag na sa inyo, wag nang yung tulong ay wag na sa iyo, sa anak mo na lang. Ayan. Ang first na pwede natin gawin dun, may tutulong sa atin ay mapa-check up sa diet, sa specialist. Kasi sila yung talagang nakakaalam sa neuro. Sila yung nakakaalam kung pwede natin pasimulan yung therapy kay Ezekiel. Dito ba sa inyo, ate, walang nagte-therapy? Wala po. May mga naghihilot po. Yung mga dati.
Pa-check up po, tapos pa-therapy. Oo, yun. Ipapacheck up natin, tas ipa-therapy. Yung doktor mismo ang mag-advise sa atin kung anong dapat gagawin. At pwede din nila resetahan ng pwede niyang maintenance para yung mga muscle niya makontrol niya. Grabe, nakakatakot palang nangyari sa'yo dati nung dinadala mo sa Ezekiel, ano? Ano po yun, mga 10 yata po yun ng gabi nasakit na yung tiyan ko. Tapos, inabot po ako ng alas 3, alas 4 ng hindi naman po ako pinapansin ng at baka hindi pa daw naman po. May nalabas ang ako sa akin daw po. Kaya po anong oras na kami nagdaan muna kami sa Kalabaka para po patingnan sa maghihilot. Pinatingnan niyo pa sa maghihilot ulit? Opo. Pinatingnan po namin kung maanak na ako sabi naman po hindi. Tapos hanggang po sa hindi ko na alam kung anong gagawin ko, kung maano ba ako, maihi ba ako. Balik-balik na po ako sa Sobrang sakit na. Opo, sobrang sakit na po talaga. May pumutok na ba yung yung Hindi panubigan? Po. Hindi nga po nagputok yung panubigan ko nung pagdating ko po sa ospital natagalan pa din po kami din sa baba hanggang sa iakyat po ako sa emergency. Saan ka ba pinanganak saan mo pinanganak si Ezekiel, sa Kapalongga? Dinaan po namin sa Kapalongga hindi po kami tinanggap. At baka nga daw po magka-problema at kulang daw po ang gamit nila. Oo. Kaya po pinadala kami sa Dait sa provincial po. Grabe, di umaga na kayo nakarating doon. Umaga po, tapos hapon na po yata ako nailabas ko si Ezekiel. Buti okay pa yung niya, pulso niya, okay pa lahat. Hirap na nga po siyang huminga nung pagpatong po sa dibdib ko. Nahihirapan na po siyang huminga. Hindi pa po niya kaya sa labas. Oo, 7 months pa lang, di ba? Grabe yung pangyayari kay baby Ezekiel. Tapos, hindi niyo pa nalaman agad na ganun yung naging niya, naging itsura, naging PWD na siya. Nung 7 months lang pala. Okay. Ilang buwan din po yun sa incubator. Ilang buwan? 2 months po. 2 months po yun sa incubator. Grabe naman. Nakakaawa naman. Siging kayo sa bayad sa hospital, sa bill nyo? Opo. Naglapit na nga din po kami dun sa Malasakit. Oo. Para po mabawasan kahit pa paano. Hanggang ngayon nga po hindi pa namin nababayaran yung bill nyo doon? Hindi yung po namin para makabayad kami sa ibang nakautang kayo? Opo. Grabe si Ezekiel nung baby siya, mga 1 to 5 months, okay pa naman yung itsura niya? Okay pa naman po. Nagtaba nga po siya nun. Naging okay naman po siya nun Hindi kaya sa way natin ng pagbuhat, syempre kayo mga bata pa kayo, hindi kaya yun sa way, hindi ba nahulog minsan si Ezekiel? Hindi naman po siya nahulog nun. Lang. Parang pag yung mga kapatid, parang yung kapatid ko po, nakakarga po siya tapos bigla po siyang naghihigad yung na ganun po yun Ayun. Yun yung pinupunto ko, Jasmine, kasi ang bata sobrang sensitive, lalo kung baby pa, kasi yung buto nila malalambot pa yan, lalo si baby Ezekiel premature na nilabas. Dapat di mo pinapabuhat kanino, yung mga kapatid mo, syempre mga lalaki, ganun, mga bata pa, wag mong sanang pinabuhat, at sensitive ang bata. Once na may sa kanya, may naging diferensya sa pagbuhat, yun na. Pero hindi natin alam yung ugat nito, kasi yung advice nila kay kay Harleen at Joy, kulang daw sa oxygen, kaya ganon yung naging itsura, parang hindi nila ma-control yung mga muscle nila. At yung mga ugat ni baby Ezekiel, for sure yun, may mga barado, kaya ganon, hindi niya din makontrol, di ba? Nagpipilipit yung kamay, hindi niya. Naninigas po siya.
Naninigas. Yung mata niya ba nagtarak na din minsan? Hindi pa. Hindi pa naman po. Ayun. Nung ano po, parang mag-iisang taon po siya. Baby pa po siya nun. Nagka-problema din po yun. Parang naanuhan po siya para po siyang nahampas ng hangin. Pero hindi naman po kami nag-e-electric pa naman. Maulan po dito nun. Ano po. Nung ano po, sabi ko po, parang hindi na nahinga si Ezekiel. Tapos tiningnan ko po siya. Hinawakan ko po yung dibdib. Tapos ginigising ko po siya. Tapos tinawag ko na po si Papa. Sabi ko, Papa, parang hindi nahinga si Ezekiel. Tapos po kinuha na. Tapos ginigising na nila. Ano po, hindi na po siya talaga na namamailit na din po yung mukha niya. Kaya po, yun po yung pangalawang pangalawang beses na Nag-agaw buhay. opo, nag-agaw buhay po. Grabe naman yan. Maraming beses na po siyang nag-agaw buhay simula sa ospital. Saka po dito. Nagkaganon din po siya sa kasi may problema po siya sa dugo eh. Sa dugo din, may problema din pala siya. Kaya po nasalinan siya ng dugo. Tapos niresetahan po ng gamot sa pandugo. Ang dami na pong gamot na nareseta sa kanya. Baka dun din po sa mga gamot na binibigay sa kanya. Kaya, Tumatarak. Parang hindi niya nakokontrol yung sarili niya. oh. Grabe, kakaawa pala talaga yung bata na yun. Ngayon mga buwan na ito at ganun na yung syempre malaki na siya, hindi na naranasan na Ezekiel yun o may pagbabago. Hindi naman na po. Ang lang po namin yun ay hirap siya sa paggalaw ng mga niya. Tapos namamayat po siyang masyado. Yun yung yung nagwo-worry kayo dahil namamayat. Malakas din ba maggatas yun si Ezekiel? Malakas po siyang dumede. Kasi po pag halimbawa pong busog na siya, parang yung niya po, yung bituka niya nababaan na sa yun po sa baba. Kaya po nalaki yung niya minsan. Yung itlog niya. Opo. 'Di ba sabi mo nga nalaki nga yung itlog niya? Anong sabi nung doktor nun? Nakita ba nung doktor yun? Pinakita nyo? Opo, pinakita po namin. Anong sinabi ng doktor? Wala naman pong ibang sinabi. Ang lang po ay baka daw po pag napersa po kasi siya, pag halimbawa naubos siya, yun po nalaki po. Nababa po yung parang bituka niya. Tapos pag halimbawa hindi na po siya nagpepersa, ginaganon po namin, naangat po namin, nabalik po. Grabe naman yung kalagayan ng anak mo, Ate Jaslyn. Ang hirap, parang komplikado. Yun yung pa yung sinabi sa inyo ng doktor nung nakaraan, sabi niya ay parang hindi magtatagal si Ezekiel. Wala naman po sinabi na may po yung niya. Oo. Ang po talaga ay napansin po nung doktor ay nung pina-check up namin, parang nililate po siyang kasi po yung kasabayan po niya ngayon nananakbo na dyan sa tumatakbo na, hindi na pero parang may sinabi ka kanina na sinabi ng doktor sa iyo na parang binigyan ka ng isipin na sabi niya si Ezekiel ay parang alanganin. Para pong nalilate daw po siya. Kailangan daw po siguro na patingnan sa ibang doktor. Sa specialist. Opo. Oo. Yun yung dapat na gawin kay baby Ezekiel para mabigyan siya ng ng therapy. Kasi kung masimulan ng ma-therapy, kasi yung mga therapist na yan, napag-aralan nila yung mga nerve na yan. Alam nila kung saan nanggagaling, alam nila kung bakit nagkaganon yung Tsaka, syempre, ipapaano yan. Tawag doon, x-ray si baby Ezekiel para malaman din kung ano yung problema sa kanya. So, yun, kung may tutulong sa atin, babalik ako dito sa iyo para mapacheck up na natin, masimulan na natin yung check up sa kanya, yung session, para naman sa kahit walang tutulong, kung may blessing tayo talaga na
ngayong mga darating na araw, babalik ako para mapacheck up natin si baby Ezekiel. Ano? Huwag kang mag-alala. May pag-asa yan. Mag-pray lang tayo. Mas malaki yung tsansa natin sa pag-pray. At sana may mga gawin si God na instrumento para maranasan ni baby Ezekiel na maging maayos yung kalagayan niya. Oo. May dala akong pasalubong sa inyo. Dito. At may gatas din si baby Ezekiel dito. Ito. May gatas si baby Ezekiel dyan. Nagme-merienda na ba yun? Opo, kumakain na po siya. Oo, madaming merienda dito. May mga cupcakes. May gatas. Ano yung gatas ni baby Ezekiel? Bear Brand. Bear Brand. Bumili ako ng Bear Brand niya. At mga kung gusto mong buksan mo para makita natin yung laman. Yan, may mga pwede din kayong pang merenda. Yan. Grabing pinagdadaanan pala si baby mo, Ang hirap. Ako nga, pag nagkalagnat ng kasipon lang yung anak ko ay talagang hindi na ako mapakali. Yun pa kayang komplikado. Ay, sorry. Nung nakaraan pa sana akong pupunta dito, kaso nga lang nag-aasikaso ko ng pabahay. Ayan, may gatas. Tapos ito malambot, pwede mong tapos ito pwede mong ipaluto sa magulang mo, oh, mga yan, mga pwede mong pang merienda. Tapos may mga delata din dyan. Yan, para sa inyo lahat yan ng baby Ezekiel. At sa susunod, tingnan natin kung anong dapat natin gagawin. Kung pwedeng ipa-check up natin, may naman kami. May service, pwede ka namin servisan, para mapakita natin sa dait si Ezekiel at mabigyan ng lunas. Sige, babe, Ate Jasmine, dito muna yung vlog natin. Ang masasabi mo sa mga nagsubaybay din sa unang vlog natin? Masasabi ko po maraming salamat. Napakalaking tulong po sa amin. Lalo na po kay Ezekiel para po mapatingnan na din siya. Oo. Kaya po nagpapasalamat po ako sa inyo. Tapos sa mga viewers niyo po. Sana po suportahan niyo po si Ezekiel. Kahit si Ezekiel lang po. Yan. Sa lahat ng mga viewers natin, ito po yung mga karapat dapat tulungan talaga. Yung anak niya na talagang karapat dapat matingnan at maranasan man lang yung mga normal na ginagawa ng mga kabataan, ng mga bata. Yung anak niya po dapat naglalakad na ngayon. Yan ay paglaro, 'di ba? Sabi mo nga yung kabatch niya ay nandiyan nagtatakbo na. Kaya kung ano po yung mga pwede natin maitulong sa kanila, tutulong tayo. Ako din mismo, tutulong din po ako sa kanila kung ano yung maabot ng aking makakaya. Pwede natin pa-check up si baby Ezekiel para naman mabigyan lunas. Ayan. At supportahan nyo po itong video natin at sana hanggang may magawa tayo sa pamilya ni Ate Jasmine at sa baby niya. Sana ay supportahan nyo po sila. At subscribe nyo po itong YouTube channel natin at maraming salamat sa mga nagsuporta. At yan nga, may review na tayo sa 100k silver button natin. Supportahan nyo din po. Thank you so much. God bless.